Ang siling siksik sa anghang, hindi lang daw pang sausawan, kundi pati na rin pang ulam. Yan po ang ating titikman. Pagdating sa sweets, ang chocolate certified hit. Pagdating naman sa sausawan, kalamansi ang hari ng asim na nakakatakam. Winning combination naman ang tamis-asim ng hilaw na mangga. At pag sinawsaw sa bagoong, lalong sumasarap ang timpla. Pero ang madalas daw na kinakatakutan, ang sangkap na nag-uumapaw sa anghang. Are you ready for the spicy sili? Isang uri ng prutas ang sili at ang anghang nito ay nagmumula sa substance na kung tawagin ay capsaicin. Dito sa Pilipinas, sikat ang ilang mga uri nito, gaya ng siling pahaba na kadalasang ginagamit pansigang. Ang bell pepper naman, bagamat hindi spicy, magpapasarap din ang ating mga ulam. Pero ang siga ng mga sili ay ang pinakamaanghang sa lahat. Walang iba, kundi ang siling labuyo. At sa tulong ni Chef Nino Logarta ng Food Project Services, ang dreaded sili gagawin nating yummy! So ngayong gabi, gagawa naman tayo ng isang dish na medyo kakaiba ng konti. Pero usual siya nakikita sa mga kanto-kanto, yung banana cue. Pero gagamit tayo ng sili, di ba? Medyo kakaiba siya, di ba? Maghanda lang ng kamote, chili powder, asukal na pula, kalamansi, mga pampalasang cinnamon powder at vanilla syrup, asin at syempre ang siling labuyo. Una, balatan ang kamote. Okay, so since balatan na natin siya, ready na tayo siyang hiwain. So depende lang sa inyo kung anong klaseng hiwain gusto nyo, kung gaano kataba yung gusto nyo, kung gaano kanipis. Pwede kayo gumawa actually ng kamote chips, yung manipis talaga. I-deep fry ang kamote. Gagawa naman tayo ng ating pang-garnish. So yung isang kamote na binalatan natin, babalatan pa rin natin siya. Nabalatan naman na, babalatan mo pa rin siya. So we can get yung mga thin strips na piprito natin ulit na lalagay natin topping later. So ito na. Hanguin ang nalutong kamote. Okay, now, time for the kamote garnish. So ang kamote, kaya nga siya kamote, di ba? It's called sweet potato in English, di ba? Sweet, kaya bagay siya sa manghang. Kaya nagko-complement yung manghang saka matamis kasi yung matamis, it kind of cuts through or medyo nasa slice niya yung naanghangan nung sili. Kaya bagay na bagay siya sa matamis na maanghang, di ba? Sweet. Para naman sa sweet and spicy coating, haluan ang brown sugar ng chili powder. Pwede ring lagyan ng cinnamon powder para maging mas malasa. Pagulungin sa sweet and spicy mixture ang deep-fried kamote bago ito prituhin uli. So, pwede mo rin siyang sprinkle nung excess na sugar, yung mga sobrang sugar natin. Kapag golden brown na ang kamote, pwede na tong hanguin. Para naman sa spicy caramel sauce, lagyan ng cream ang kawali na pinagprituhan. And antayin lang natin mag-blend lahat ng butter and matunaw yung sugar kasama yung cream. Idagdag ang vanilla syrup, kalamansi at siling labuyo. Ang dami nito depende sa anghang na gusto nyo. Sinong hindi mag-enjoy sa sweet and spicy goodness ng chili kamote cube? Sa halagang 50 pesos, pwede na itong pagsaluhan ng 4 na tao. So next dish na gagawin naman natin ngayon ay ang champurrado con labuyo or chili champurrado. Kailangan ng asukal na puti, gatas, malagkit na bigas, asukal na pula, cinnamon at vanilla, cocoa powder, chili powder at siling labuyo. Para sa champurrado con labuyo, pakuluan muna ang kaning malagkit. So ito na. So pag ito na yung consistency natin, medyo mas malapot na lugaw,
pwede na natin idagdag ang ibang mga ingredients. Idagdag na ang cocoa powder o di kaya'y tableya. Timplahan ito ng asukal na pula at puti. Para balanse ang lasa, dagdagan din ng kunting asin. Optional naman ang paggamit ng vanilla at cinnamon powder. Ang chili powder ang magbibigay ng spicy kick sa ating champurado. Isunod na rin ang gatas at haluin mabuti ang mga sangkap. Sa pagsaserve ng champurado, lagyan ito ng konting gatas at fried dilis topping. And of course, para malaman nilang maanghang yung kakainin nila, parang warning, lalagyan natin ito ng chili. Here we have our chili champurado with crispy dulong dilis. Siguradong pampainit ng tiyan ang champurado con labuyo. At pwedeng pagsaluhan ng hanggang 5 katao sa halagang 45 pesos lang. So pagkatapos nyo kainin yung inyong chili kamote Q and champurado con labuyo, kailangan nyo naman ngayon ng panghimaga. So ito yung tinatawag kong atomic milkshake. Kailangan ng asukal na pula at puti, vanilla ice cream, siling labuyo at chili powder. So unang-una natin gagawin is gagawa tayo ng candied chilies or candied labuyo. Saan kayo nakarinig nun? Nakabili na ba kayo ng candying labuyo? Magpakulo ng konting tubig na may asukal na puti. Ilagay rito ang siling labuyong hiniwa sa gitna. So habang inaantay natin yung ating candied chilies, diretso na tayo sa ating milkshake. Maglagay ng ice cubes o kaya naman crushed ice sa blender. Isama rin ang sorpresang pampaanghang na siling labuyo. Idagdag ang gatas at vanilla ice cream. Optional ang vanilla syrup bilang pampalasa. And for that extra kick, ilagay na rin ang chili powder. Blender ang mga sangkap. Okay, so ready na. Ito na yung ating atomic milkshake, vanilla flavor. Para mas maging appetizing ang itsura, gawing topping ang whipped cream, candied sili at chili powder. Sa halagang 90 pesos, pwede nang pampalamig ang atomic milkshake sa hanggang 4 na katao. Ang tamis-anghang ng ating mga recipe, pinatikim namin sa mga hari ng kalsada. Papatok kaya sa kanila? Masarap siya. Ato, maanghang. Pagkatagal niya, habang na marami ka naiinom, dalong umaanghang. Dahil siguro sa ibang sangkap, kaya hindi ko nalasaan yung anghang niya. Matamis siya. Tignan nyo naman, ang anghang ng sili, pwede palang pagpiestahan. Patunay lang na kahit ano pa man ang hamon sa hapagkainan, si Juan laging palaban.